Welcome po sa isa na namang episode ng Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamos with my resident guest, Jonas Terrado ng Philippine Daily Inquirer. Hello. Nandito po tayo ulit sa Smart Araneta Coliseum after ng coverage namin ng Game 5 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. Panalo ang Barangay Ginebra 100-95. So, they are one win away, Brad, from the championship. They're first in 3 years. 3 years. In 3 years. 7 conferences. Okay, 7 conferences. So nandito tayo ngayon sa Gen Ad. Nasa Gen Ad section para maiba naman yung ano. Oo. Tinutur namin kayo, viewers, para makita nyo yung iba't ibang ano pwesto ng ano. Si Jonas yung may idea dito. Siya nagdala sa akin dito. So, Kasi nasa- may nung mga college ako, nakaka-note ako dito. Oh, kwento mo yung ano mo. Oo. Yung pinagbabawal na technique. Ay, wag. Baka baka masipa sila rito, yung mga susubok. Mapawin. Wag. Ah, sige. Wag. Basta okay. Basta nasa Gen Ad kami. Ito, inaayos yung ano. Anyway, 3 questions, Brad. As Game. usual. First question natin, syempre Justin Brownlee ang star of the show. 54 points, career Grabe, high. Pero, ang medyo mag-ano tayo, ang tanong natin dito, kaya ba ng Ginebra to sustain this kind of strategy na they're relying heavily on Justin Brownlee, Brad? Nung mga fourth quarter, parang observation natin, and even coach team Oh. shared this after the game na parang si TNT satisfied na sila na hayaan si Justin Brownlee na siya yung gumawa as long as makontain nila sila RJ, Scotty, even let's say Troy, of course Stephen Holt. Pero Justin Brownlee yan eh. Kumbaga nakahanap siya ng paraan. He never was down by 7 in the fourth. Nag-take over si Brownlee, na-force nila ng overtime. Eventually, back up si Brownlee dahil si RJ, yung pagtitimon niya, naging effective na nung overtime. May 3-point play siya, tapos may pass siya kay Troy Rosario na doon nagkaroon ng cushion ng Ginebra. It's a big win. Kumbaga, dinan nila sa grit, sa talagang nahirapan ng Ginebra na makuha tong panalo na to. That being said, I would like to think na kahit 54 points si Brownlee, legendary night, career high niya sa PBA, it would be good for Ginebra kung may gumagawa pa rin si Brownlee, Mas spread. may katulong siya. Spread yung wealth. Like si RJ, ngayon struggling siya game 5, but first 4 games, one of the reasons dun sa 2 wins si RJ gumagawa or ramdam mo yung kanyang presence. And if si Scotty kahit ika-ika makapag-contribute, si Troy Rosario 10-7 siya tonight. Kung talagang ma-held na naman yung head is on again against CMAC, malaking bagay din yun for Ginebra. Again, grabe yung pinakita ni Brownlee despite the struggles ng Ginebra, but kung ganito ulit yung gagawin ng Ginebra, and like Team Cone said, they can't rely too much on Justin Brownlee. Hindi naman everyone, as long as may katulong si Brownlee, that would be favorable for Ginebra coming this Sunday dito sa Araneta Coliseum. Okay, kasi yun Brad, di ba, na parang they have to spread the wealth yung Ginebra yun, masaya, parang on one hand, masaya ang Ginebra fans na nakita ng ganito ka, like what you said, legendary performance from JB. Pero, kaya ba nilang masustain to? Ang hirap nito, Brad, na feeling mo back-to-back games or 3 straight games na Justin reliant ang Ginebra. Siyempre, napapagod din yung tao So, Tama. the locals must take it upon themselves to step up and dapat willing sila, and not just willing, na ipakita nila na kaya nilang mag-deliver in crunch time. And yun, luckily or fortunately, si Troy Rosario and si RJ Abarentos nagpakita na maganda yung connection nila ng dulo na alam ko yun yata yung go-ahead basket no? Yun yung ba? kay RJ na 3-point play, yung kay Troy ang 4-point lead yun
4 point. Oo. Yun yung parang pang ano talaga, pandiin And, sa Ginebra. and again, yun nga, ang tema kasi nung first 4 games, gumagawa import, may mga 2-3 na nagdi-deliver for both teams. Tonight, muntik nang mangyari yun kasi TNT, Makolo, laki ang offensive production, pero may RR Pogoy ka na ibang klase yung nilaro niya tonight eh. Pero nung dulo talagang parang siguro naubos din si RR, and may konting Jordan Eddy and then Jason Castro. Pero yun nga, somehow nakapang paraan yung Ginebra, naparaan si Justin Brownlee to will Ginebra back and eventually win this game number 5. Actually, ganun din yung TNT Bread din. Although hindi sila CMAC reliant, 2 players lang mostly nag-rely sila, kay CMAC tsaka kay Pogoy. So medyo ganun din, maganda rin yung siguro nag-single coverage din yung Ginebra sa kanila to limit their other scorers. Pero kung mararamdaman mo sa laro nung second half na parang kontrolado ng TNT Bread din. Oo. Na yun nga, kumbaga nangyari lang sa kanila, Justin Brownlee lang yung kalaban nila and JV showed why he's one of the best, if not the GOAT import sa PBA. So, yun. Question number 2, syempre, from one import to another, si Mac Brad, naka 38 points siya. Pero mararamdaman mo all throughout the series yung mga points niya, parang silent Brad eh. Alam ko monster number siya, pero may times feeling mo silent yung kanyang production. Nag-gets mo ba yung sinasabi ko? Oo. Diba? Parang pag-usapan natin yan nung game 3. Oo. So, tingin mo ba si Mac has to change something in his game for them to or okay na sa kanya na ganyan siya na sometimes he's settling for jumpers kasi alam niyang magagaling yung mga local teammates niya. I don't think itong game na to quiet yung 38 niya eh. Ramdam mo yung 38 niya. Sa bagay, in Tsaka fairness. hindi lang siya yung puro jump shots. I think may portions ng game doon siya gumagawa eh. And I think one of the reasons bakit nung second quarter nahabol ng TNT yung 12 point lead ng Ginebra eh. Pero nung mga fourth quarter na in overtime, medyo inaano niya sa atake eh. And sometimes nag-work yun, sometimes hindi dahil minsan na-double na yung Ginebra. Like si Troy, talagang tinatry niyang ma-contain si Chris Makolo during those critical moments. I think okay naman ako. Anong problema yung pinakita ngayon ni Chris Makolo? Maybe naubo siya nung overtime. Missing some free throws. Tsaka isang tres niya sobrang short. Yun pa. May na-miss na yung mga outside shots. Yun lang talaga. Hindi nila natapos yung job in the last 4-5 minutes dahil nag-take over nga si Justin Brownlee. Yun, ate okay lang po. May naghahando po kasi, may naglilinis. Okay. Pero yun nga, I don't see any problem sa laro ni Chris Makolo throughout. Talagang nakakataon eh, pagdating sa dulo, baka nauubos na yung tao or na din ng adjustments ang Ginebra. So, tingin mo okay na yung sistema ng TNT. Kumbaga naubos lang sila ng dulo. Oo. And then hindi nila napigilan si Justin Brownlee. Mahirap naman talagang JB yan, Brad eh. So, yun, that leads us to our third and final question. Tatapusin na ba, Brad, ng Ginebra sa Game 6? Going back sa point ko sa first question mo, kailangan di ka lang Justin Brownlee, di ka lang RJ Barrientos. Take di ba lahat ng players ng Ginebra, but take yung ample help from sino man yung gagawa, maybe Brownlee or Barrientos. Siguro parang yung game number 3. Kasi yung game number 3 na yun, Brownlee of course, 40 plus, RJ, ramdam mo yung but meron ka Stephen Holt na nag-deliver, si Scotty nag-triple-double, maybe may konti si Troy or ibang players. Siguro that would be enough for Ginebra unless kung si TNT ganun din yung magiging sitwasyon na parang itong game number 5. Yun lang
kung matatapos ng, let's say, nasa sitwasyon na si TNT na naman lamang, kung matapos nila yung job nila. Pero I would say, kung medyo even out lahat sa locals and imports, it could have another close game dito sa Araneta. Kumbaga, yung analysis natin, Brad, sa all throughout the series, kung sinong, kung sino yung mas malalim na production, di ba? Kung sino yung merong third scorer, Brad. Third scorer for either team. Siyempre, Ginebra, may JB, may RJ. Sino yung third? Sa TNT, may CMAC, may Pogoy. Sino yung third? So, yun yung susi. Kung sino yung third scorer para sa both teams na mag-step up, yun yung mas malaking chance na manalo. Kasi si TNT naman, before nung nakahabol yung Ginebra, gumagawa si heading, hindi naman yung parang game number 4 na 29, but meron siyang mga timely shots. Jason Castro may points na ina-outplay niya si RJ. Inuutakan, diyada niya sa... Napalpal niya nung early 3 blocks nga ata si Jason. Inuutakan niya. So, 3 blocks, Jason, Brad, Castro. Pagka may ganun na nga nung TNT, and of course, kung si Pogoy na naman, tingin ko si Pogoy, ang ganda ng nilalaro nung save for game number 4. Gandang mostly ginagawa na sa finals eh. And yung mga may iniinda na, like si Octana, si BGR, if they could will their way and mag-contribute for TNT in game number 6. Of course, sa kabila, kung si Scotty din, may iniinda na rin. Actually, si Scotty nung overtime, may mga crucial plays siya. Yung typical lesson niya na nag-factor out din dun sa laro na to eh. And siguro kung maybe kung may ganung ulit si Scotty, hindi naman kailangan mag-triple-double, hindi naman kailangan double-double. Basta ramdam siya on both ends, particularly on the defensive side. Okay. Malaking bagay yun for Ginebra. So yun, magpe-predict ka ba ng matatapusin na ba o ano? Gusto mo mag-predict or ano? Next na? Wag na. Yan, masasabi ko lang sinong tema ng topic natin. Okay. Sinong Sige. maganda yung production will win game number 6. But with the way Ginebra won psychologically, nasa kanila yung edge. Yun. So that's a good way to wrap things up. So yun, pahinga na tayo lahat. Dahil di lang player ang pagod. Tayo. Siyempre kami rin sa coverage umabot na ng madaling araw. So pero siyempre okay lang. Gusto namin tong ginagawa namin eh. So on that note, for my partner John Estarado, Carlos Socamos po, salamat po sa pagnood ng isa na namang Thank you po. Scribe Stand. Thank you po. Ingat po tayo lahat. Good day.